Ang North America Aerospace Defense Command ay nag-intercept ng 2 Russian at 2 Chinese bombers malapit sa Alaska noong ika-24 ng Hulyo. Ayon sa isang US defense official, iyon ang unang beses na na-intercept ang dalawang bansa habang magkasamang nag-ooperate. Hinarang ng US at Canada ang Russian Tu-95 Bear at Chinese H-6 bombers. Ang mga bombers ay nanatili sa international airspace ng Alaska's ADIZ o Air Defense Identification Zone ayon sa North American Aerospace Defense Command o kilala din sa tawag na NORAD. Hindi naman daw ito nakikita bilang isang banta. Ayon pa sa NORAD, ang nasabing aircrafts ay hindi pumasok sa US o Canadian Sovereign Airspace. Ito rin ay minarkahan bilang ang unang pagkakataon na ang H-6 bombers na derivative ng mas lumang mga Soviet bombers ay pumasok sa Alaska ADIZ ayon sa pahayag ng defense official. Ayon sa pahayag ng opisyal, ang mga flight ng Russia sa ADIZ ng Alaska ay hindi karaniwan. Noong Mayo, nagpalipad ang Russia ng 4 na sasakyang panghimpapawid patungo sa ADIZ ng Alaska, kung saan sinabi ng NORAD na noong panahong iyon ay regular na nagaganap. Ngunit ang pagkakaroon ng sasakyang panghimpapawid ng China ay tila isang bagong development. Noong Marso, ang pinuno ng US Northern Command na si General Gregory Guillot ay nagsabi na ang China ay tumutulak patungo sa farther north ng Arctic at inaasahan na niyang makakita siya ng mga sasakyang panghimpapawid sa nasabing lugar sa lalong madaling panahon ngayong taon. Samantala, inilabas ng Pentagon noong ika-22 ng Hulyo ang 2024 Arctic Strategy nito, kung saan tinawag nila ang China na isang major funder ng Russian energy exploitation sa Arctic. Mayroon ding lumalagong military cooperation sa pagitan ng Russia at China, kung saan nagsasagawa ng magkasanib na pagsasanay sa coast ng Alaska, pahayag ni Deputy Secretary of Defense Kathleen Hicks. Ayon naman sa China, isa daw itong important stakeholder sa Arctic. Tinatawag din ng China ang sarili nito na Near Arctic State at pinalalawak nito ang kanilang presensya sa Far North sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Russia. Ito ang unang pagkakataon na ang mga Chinese H-6 ay nag-operate sa bahaging ito ng mundo. Noong 2022, ang mga Russian Tu-95MS bombers at Chinese H-6K missile carrier ay dumaong sa mga base sa opposite country nito matapos magsagawa ng first of its kind joint patrol sa mga bahagi ng Sea of Japan at East China Sea. Ang paglitaw ng mga Chinese H-6 sa rehiyon ay isang major development, lalo na at kasama nito ang mga Tu-95 ng Russia, kung saan malinaw na naglalayong magpadala ito ng signal. Ang estratehikong kahalagahan ng Arctic ay lumalawak, habang ang pag-urong ng yelo ay nagbubukas ng mga bagong paraan para sa kompetisyon sa mga likas na yaman, mula sa langis at natural gas hanggang sa mga isda, maging sa mga ruta ng kalakalan. Ayon naman sa China's Defense Ministry spokesman, ang aksyon na ito ay naaayon sa international law at walang kinalaman sa kasalukuyang international and regional situation. Samantala, sa ibang anggulo naman ng balita, sinabi ng Russia na pinaalis nito ang 2 US strategic bombers sa dagat ng Barents sa Arctic. Sinabi din ng Russian Ministry of Defense noong ika-21 ng Hulyo na ang 2 US B-52N bombers ay sinubukang labagin ang border state ng Russia. Ang mga mandirigma ng MiG-29 at MiG-31 ay pinigilan ang mga bombers ng US na makapasok sa hangganan ng estado. Ang Russia Airspace Control sa Barents Sea ay nakadetect ng isang grupo ng mga air targets na papalapit sa border ng Russia. Upang matukoy ang air target at maiwasan ang violation sa border ng Russia, ang mga MiG-29 at MiG-31 ay pinalipad ng mataas sa himpapawid. Na-identify ng mga tripulante ng Russian fighters ang mga air targets bilang 2 B-52N strategic bombers ng US Air Force. Nang lumapit ang mga Russian fighters, tumalikod at lumayo ang mga strategic bombers ng US sa border ng Russia. Sinabi pa ng Russian Ministry of Defense na nag-scrambled ito ng mga jet upang pigilan ang isang air target na papalapit sa kanilang border.
Ito ay habang ang militar ng US ay regular na nagsasagawa ng mga paglipad sa ibabaw ng international waters. Sinasabi naman ng US na ang operasyon ay isinasagawa sa neutral airspace at nakaalinsunod sa international law. Nagbabala naman ang Moscow na ang mga pagpapalipad ng drone ng US sa ibabaw ng Black Sea ay maaaring humantong sa isang direktang sagupaan ng militar. Tungkol naman sa ating bansa, may plano ngayong imbestigahan ang bilyong-bilyong pondo para sa flood control project. Dahil sa tagal umano na pagpondo dito ng gobyerno, hindi naman daw nawawala ang mga pagbaha. Ang pondo sa mga flood control project ay 255 billion. Ngunit gawa ng malawakang pagbaha ngayon na nagaganap sa ilang bahagi ng Pilipinas, lalo na sa Maynila, isang tanong ngayon ang namumuo sa mga senador kung ano nga ba ang nangyari sa pondo. Isa na rito ang pahayag ni Senator Chis Escudero. Anya, daang bilyon daw ang ginastos ng gobyerno sa flood controls, ngunit parang hindi naman daw nawawala ang baha. Depensa naman ng DPWH, nagkataon lang daw na malakas ang ulan, kaya hindi kinaya ng mga pumping station. Dagdag pa umano ang high tide, kaya naman marami ang binaha. Dagdag pa, pagdating daw sa mga flood control project sa Metro Manila, hindi daw ang DPWH ang may hawak nito kung hindi ang MMDA. Samantala, hindi daw katanggap-tanggap ang paliwanag na ito ng DPWH, ayon kay Senator Joel Villanueva. Dagdag pa ng senador, balak daw niya itong paimbestigahan sa Senado upang malaman kung saan ba talaga napupunta ang bilyon-bilyong pondo ng bansa. Ayon naman kay Senator Ping Lacson, ang mga flood control project daw ay matagal ng pugad ng mga katiwalian. Gawa ng madalas daw na nagsasabwatan ang mga kongresista at ilang ahensya ng gobyerno at maging ang mga contractors sa pagbubulsa ng mga pondo. Nakatakda naman na magkaroon din ng hiwalay na investigasyon ang House of Committee on Metro Manila Development tungkol sa bagay na ito. Pasasagutin din nila rito ang MMDA at DPWH. Noong 2019, inakusahan ng US media ang China ng pambubuli sa South China Sea dahil sa kanilang malalaking terraforming operations para gumawa ng mga artificial islands. Ayon sa press, isa sa mga malaking epekto ng mga isla na ito ay ang posibilidad ng isang all-out war sa USA. Hindi ito maipaliwanag ng China at hindi rin nila inaamin na may problema sa mga isla ngayon. Sa video na ito, makikita natin na maaaring may malaking problema ang China na maaaring magresulta sa napakamahal at isang catastrophic loss. Bago natin talakayin ang mga problemang ito, ipapaliwanag muna natin kung ano talaga ang mga terraforming operations na ito at ano ang epekto nito sa mga bansa sa rehiyon at sa buong US. Tatapusin natin ang video sa aming mga opinyon kung gaano ka-useful ang mga isla na ito sa isang digmaan laban sa US. Simulan natin sa Fiery Cross Reef na sinasabing pinakamalaking land reclamation project ng China sa South China Sea. Inaangkin ng China ang isla na ito na bahagi ng Spratly Islands, pero inaangkin din ito ng Taiwan, Philippines at Vietnam. Bago ang 2014, halos wala pang nangyayari sa Fiery Cross Reef. Ngunit ngayon, mukhang isang lugar na maaaring maging mahalaga sa isang digmaan. Makikita mo sa kahit anong mapa na napapalibutan ito ng maraming bansa. Inaangkin ng China ang malaking bahagi ng rehiyon, kabilang ang Paracel Islands, Spratly Islands, at iba pang lugar tulad ng Prata Island, Vrecher Banks, Macclesfield Bank, at Scarborough Shoal. May 9-dash line ang China sa mga lugar na inaangkin nila. Ngunit saan nakuha ng China ang ideya na lahat sa loob ng 9-dash line ay kanila? Sino ang may karapatang gumawa ng ganitong desisyon kung maraming bansa ang malapit? Marahil ang sagot ng China ay ang pinakamakapangyarihang bansa, ngunit siguradong hindi ito sinasang-ayunan ng kanilang mga karibal. Ang China ay naging superpower sa buong mundo sa loob ng maraming siglo. Kung titingnan mo ang kasaysayan ng global GDPs, ang China at India ay mas mayaman kaysa sa ibang mga bansa noong taong 1,000. Pinaniniwalaan na ang kanilang pinagsamang GDPs ay umabot sa halos 50% ng kabuuang GDP ng mundo. Noong taong 16th century, ang share na ito ay 51.4% ng global GDP.
Ang China ay nasa 29% at ang India ay nasa 22%. Mula 17th century hanggang huling bahagi ng 18th century, ang China ang number 1, depende sa historian na tatanungin mo. Minsan, iba-iba ng kaunti ang mga values. Ngunit walang hindi sang-ayon na ang China at India ang nanguna sa mundo pagdating sa pera. Tinawag ng China na backwater ang Europe sa loob ng maraming siglo. Noong ang malaking bahagi ng Europe ay talagang backwater kumpara sa highly advanced na sibilisasyon ng China. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit tiwala ang China na pag-usapan ang kanilang mga sinaunang mapa at tala na nagpapakita ng iba't ibang dinastya kabilang ang Song, Yuan at Ming dynasties na kontrolado ang South China Sea. Isang opisyal na pahayag ng China sa EU noong 2016 ay nagsabi, ayon sa mga sinaunang teksto ng Chino na kasing tanda ng Han Dynasties, ang China ay may malakihang aktibidad ng ocean navigation, kalakalan at pangingisda na ang South China Sea ang pangunahing lugar ng maritime activity ng China noon. Ipinaliwanag nila na ang China ang nakatuklas ng mga isla, islets, reefs at shoals at maaaring hindi sang-ayon ang ibang bansa at ang EU. Gayunpaman, ito ang paliwanag ng China sa kanilang mga claims. Bago ang tinatawag na 100 years of humiliation ng China na nagsimula noong 1839, ang ekonomiya ng China ay 6 na beses na mas malaki kaysa sa superpower Great Britain at 20 beses na mas malaki kaysa sa bagong USA. Ngunit lahat ng ito ay nagbago at nagbago ito ng medyo mabilis. Sa panahong ito, marami sa mga teritoryo ng China ang nawala. Dahil sa isolationism, hindi pag-modernize ng militar, at katiwalian sa Qing Dynasty, nakaranas ang China ng isang siglo ng mga pagkatalo at pagkawala ng teritoryo. Sinimulan ito ng mga Briton sa unang digmaang opyo noong 1839 to 1842 na nagresulta sa pagkawala ng Hong Kong. Sa ikalawang digmaang opyo noong 1856 to 1860, sumali ang mga Pranses sa Briton sa pagsalaki sa China. Pumirma ang China ng mga hindi patas na kasunduan at nilimas pa ng mga Pranses at Amerikano ang Summer Palace ng China. Sa Sino-French War noong 1884 to 1885, isinuko ng China ang kontrol sa North Vietnam. Matapos ang Sino-Japanese War 1894 to 1895, nawala rin ang Taiwan sa China na naging kolonya ng Japan. Pagkatapos matalo ang Japan sa World War II, nabawi ng China ang mga teritoryo kabilang ang Taiwan. Noong 1949, natalo ng mga komunista ni Mao Zedong ang mga nasyonalista ng China. Tumakas ang mga nasyonalista sa Taiwan pero patuloy pa rin nilang inaangkin ang South China Sea. Bago sila umalis, iginuhit nila ang 11 dash line sa mapa ng teritoryo. Ang Taiwan ay patuloy na inaangkin ang teritoryong ito, ngunit iba ang pananaw ng People's Republic of China. Ang 11 dash line ay naging 9 dash line dahil sa isang kasunduan sa pagitan ng Communist China at Vietnam. Ang rehiyong ito ay puno ng pagtatalo ng iba't ibang bansa. Para sa China, hindi na dapat pagtalunan pa ang kanilang claim. Gayunpaman, inaangkin pa rin ng China at Taiwan ang rehiyon, habang ang ibang bansa ay may kanya-kanyang claims sa ilang bahagi nito. Noong 2009, sinabi ng China na may hindi mapag-aalinlangang soberanya ito sa mga isla sa South China Sea na hindi sinang-ayunan ng Malaysia, Vietnam, Indonesia, Philippines at Brunei. Hindi rin sinang-ayunan ng Taiwan ang claim ng China. Ang Vietnam at Philippines ang pinakamatinding kumukontra sa China. Ang mga pagtatalo na ito ay maiintindihan kung alam natin na 3.37 trillion US dollars na halaga ng global trade ang dumadaan sa South China Sea bawat taon. Halos 40% ng kalakalan ng China at 80% ng kanilang energy imports ay dumadaan dito. Halos 14% ng maritime trade ng US ay dumadaan din dito. Kung mababa ang trade corridor na ito, magdudulot ito ng kaguluhan sa US at iba pang bansa.
Humigit kumulang 30% ng global crude oil at kalahati ng mga fishing vessels sa mundo ang dumadaan sa South China Sea. May mga likas na yaman tulad ng krudo at natural gas dito. Kaya kung magkadigmaan, ang pagkontrol sa rehiyon na ito ay magiging isang strategic advantage. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga kung sino ang kakampi ng USA sa mga pagtatalo sa mga teritoryong ito. Siyempre, hindi China, kahit na malakas ang claim ng China. Malakas din ang claim ng iba pang bansa. Tandaan na ang United Nations Convention on the Law of the Sea ay nagpawalang bisa sa claim ng China sa 9-dash line. Noong 2016, sinabi ng isang international tribunal na nilabag ng China ang international law sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga artificial islands. Sa Fiery Cross Reef, ang China ang nagtatayo ng mga infrastruktura doon at halos wala nang magagawa ang iba pang bansa upang pigilan ito. Ang proseso ng reclamation ay kinabibilangan ng dredging ng buhangin, lupa at bato mula sa reef gamit ang malalaking dredging vessels. Ang mga materyales ay dinadala sa site at inilalatag upang lumikha ng isang surface. Matapos itaas ang lupa sa Fiery Cross, itinayo ng mga manggagawang Chino ang mga infrastruktura tulad ng airstrip, aircraft hangars, communication facilities, radar installations, accommodation, port facilities, at iba't ibang administrative buildings. Ang isla ay protektado ng mga coastal defense structures. Ang paggawa ng mga isla sa dagat ay napaka-ambisyoso, mapanganib at expensive. Hindi tiyak kung magkano ang ginastos ng China sa Fiery Cross, pero tinatayang umabot ito ng $12 billion. Noong 2014, naglagay ang China ng 200 sundalo sa Fiery Cross. Noong 2016, matapos maitayo ang 3,125 metrong airstrip, nagsimula ng lumapag ang mga civilian at military aircraft, kasama na ang military transport aircraft. Naiulat na rin na may anti-aircraft weapons, missile defense system, at early warning radar sites sa isla. Sinabi ng China na wala silang balak gawing militar ang lugar, pero hindi ito pinaniniwalaan ng iba. Ayon sa US State Department, kailangan ng mga claimant na itigil ang land reclamation, paggawa ng mga bagong pasilidad, at militarisasyon ng mga pinag-aagawang lugar. Tinawag ng media ang mga artificial islands ng China na Great Wall of Sand. Bagamat sinasabi ng China na hindi ito military installations, mukhang military bases talaga ito. Sa mundo ng power politics, hindi gustong makipagdigma ng China sa US at mga kaalyado nito, pero nais nitong ipagtanggol ang isang mahalagang strategic area. Sinasabi ng China na ang mga isla ay para sa tulong sa pangingisda, mga ulat ng panahon, pagbibigay ng kanlungan, o pagtulong sa mga barkong nasa panganib. Ngunit itinuro ng Western media na hindi karaniwang kailangan ang missile defense systems para protektahan ang mga mangingisda. Hindi lahat ng isla ay mukhang military bases, pero marami tulad ng Gavin Reefs ay may anti-aircraft guns at missile defense system. Ang Gavin Reefs ay 210 acres, kasing laki ng 119 British soccer pitches at hindi friendly para sa mga mangingisda. Ang Mischief Reef na 1,380 acres ay isang mas malaking proyekto sa silangan ng Spratly Islands. Noong nagsimula ang China magdala ng mabibigat na makinarya, ilang bansa ang nagtanong kung ano ang ginagawa ng China doon. Nasa 135 miles lang mula sa baybayin ng Pilipinas, sa Palawan Island, sinabi ng China na ito ay isang kanlungan ng mga mangingisda. Pero ngayon, mukhang military base na ito. Ang Asia Maritime Transparency Initiative ay naglabas ng satellite images ng malalaking anti-aircraft guns at probable close-in weapon systems. Sabi nila, ginagawa lang ng China ang ginagawa rin ng ibang bansa sa power politics. Nagtayo rin ng China ng 2,644 metrong runway. Inamin nilang ang mga armas ay para sa freedom of navigation. Ayon sa Pilipinas, isa lang ang ibig sabihin nito, gulo o posibleng gulo. Isang international tribunal ang nagdesisyon na ang mga reef ay low tide elevations na hindi nagbibigay ng entitlement sa territorial sea, exclusive economic zone o continental shelf.
At hindi ito mga lugar na maaaring maangkin sa pamamagitan ng okupasyon o iba pang paraan. Sa madaling salita, ang mga reef na ito ay hindi para sa pagtatayo ng military bases. At dahil hindi ito itinuturing na aktwal na teritoryo ng isang bansa, hindi kailangang gumawa ng so-called innocent passage ang US malapit sa mga isla dahil sa international law. Walang mga isla na pinag-uusapan. Ginawa ng China ang mga ito mula sa wala. Makikita mo ang progreso ng China sa pamamagitan ng mga satellite images na kinunan sa loob ng ilang taon na nagpapakita ng paglikha ng halos walang tungo sa isang bagay. Ganito rin ang kwento sa Subi Reef. Mula sa isang natural na reef, ngayon ay isa ng developed na lugar na may military base, harbor, at isang landing strip na mga 3,000 meters ang haba. May ilang isla na may laser at jamming equipment. Pwedeng lumapag doon ang mga fighter jets. Walang bahagi ng isla na nagsasabing kanlungan ng mangingisda. Sa nakaraan, kapag ang US Navy reconnaissance aircraft ay lumipad sa lugar, binalaan sila na pumasok sila sa airspace ng China. Sinabi ng isa sa mga radio messages na ang China ay may sovereignty sa Spratly Islands, pati na rin ang mga kalapit na maritime areas, kaya lumayo agad para maiwasan ang maling pagkakaintindi. Sumagot ang piloto, hindi literal, "I am a sovereign immune United States naval aircraft conducting lawful military activities beyond the national airspace of any coastal state. Exercising these rights is guaranteed by international law. And I am operating with due regard to the rights and duties of all states." Sa mga misyon na ito, nakita ng US aircraft na ang mga isla ay higit pa sa mga lugar kung saan maaaring magpahinga ang mga mangingisda. Ang mga imahe ay nagpapakita ng mga harbor na kayang mag-accommodate ng hindi bababa sa 40 military vessels. May mga runway na sapat ang laki para sa bombers at sapat na armas upang gawing malala ang mga pagtatalo. Isang spokesperson ng US Navy ang nagsabi, "They threaten all nations who operate in the vicinity and all the international sea and airspace." Iyan ang dahilan ng kanilang paglibot sa lugar. Tinatawag ng US ang mga ito na Freedom of Operation Missions. Ang mga operasyon na ito, FONOBs, ay operational challenges laban sa sobrang maritime claims, kung saan ipinapakita ng US ang kanilang pagtutol sa sobrang maritime claims. Hindi fan ng FONOPS ang China, minsang tinawag ang isang partikular na operasyon na isang seryosong paglabag sa soberanya ng China. Hindi lang ang US ang gumagawa nito. Sa mga nagdaang taon, Japan, UK, Australia at France ay naglunsad ng FONOPS. Nakaraniwang sinasagot ng China ng mga salitang tulad ng escalation at provocation. Pero sabi ng mga kritiko ng Chinese mission sa South China Sea, nagsimula ang escalation nang magsimulang magtayo ng mga isla ang China. I-share nga ako sa inyo na 10 legit loan application na talagang mabilis tayo ma-approve. Kasama sa listahan ay ang mabilis cash. Matagal ko na rin tong na-try itong mabilis cash na ito. Highly recommended ko ito sa iba, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Legit talaga ang loan app na ito. Sobrang bilis din ito mag-disburse ng mga loan. Kaya talagang one day lang makukuha mo kagad. Dito sa Mabilis Cash, mabilis ko lang natapos mag-fill up ng application ko. At the same day, naku, sobrang bilis talagang mag-disburse at take note, walang mababawas dito sa ilo-loan mo. Buong-buo mo siya matatanggap. Pwede ka nga pala dito mag-loan ng up to 25,000 pesos. So ako, yung unang loan ko dito is in-approve nila ng 300 pesos. Ito yung unang loan na kasi sinusubukan ka nila. Pero at least walang mababawas dito. At nung binayaran ko siya is 345 pesos. So ayun, 45 pesos lang yung binayaran ko. Pero yung next na loan ko, medyo tumaas na yun. Umabot na yun ng 2,000 pesos. So yung 300 pesos, parang sinubukan ka lang nila. Ngayon, kung binayaran mo yun, tataasan nila yung loan amount na pwede mo makuha. 2,000 pesos. Tapos pagkatapos ko mabayaran ng 2,000 pesos, ang next loan amount naman ay 5,000 pesos. Talagang nagle-level up siya, no? Habang binabayaran mo siya, habang nakikita nila na good payer ka naman at hindi ka nalilate sa due date mo. Pero ngayon, nabalitaan ko, medyo stricto na ang Mabilis Cash. Dahil dito, pag nag-advance payment ka,
It's either mabawasan yung credit limit mo or hindi ka na nila pag-reloanin. Di ba kakaiba yun? So yun yung ano nila. Siguro dahil hindi sila tutubo sa penalty mo, no? Kaya ganun ang nangyari. So kung may naka-experience sa inyo ng ganito, i-comment nyo naman sa comment section para malaman namin. At dito nga pala, nakakatuwa kasi kung magkano yung inilagay mo na sahod mo, is yun din ang magiging basihan nila kung magkano yung credit limit na ibibigay sa iyo.